Pagsapit ng 2011, mahigit 40 taon nang namumuno si Muammar Gaddafi sa Libya. Nalampasan niya ang mga kudeta, international sanction at ilang mga digmaan. Pero sa mga huling buwan ng kanyang buhay, biglang nagbago ang lahat. Sumabog ang karahasan sa Libya, ang mga city ay nagmistulang war zone. At para kay Gaddafi, hindi nagtapos ang lahat sa loob ng palasyo o sa harap ng hukom, kundi sa lupa, pinsalado at napapalibutan ng kalaban. Si Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi ay ipinanganak noong 1942 sa isang maliit na kampo sa disyerto malapit sa Sirte, Libya. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilyang Bedouin. Bilang kabataan, siya ay pumasok sa military at nag-aral sa Libya at kalaunan sa United Kingdom. Noong 1969, sa edad na 27, pinamunuan niya ang isang bloodless coup laban kay Haring Idris at tuluyang kinuha ang kapangyarihan. Mula noon, matibay ang pagkakahawak ni Gaddafi sa bansa. Tinanggal niya ang mga monarkiya, pinasara ang mga base militar ng US at UK, at ipinailalim sa kontrol ng Estado ang industriya ng langis. Itinayuri niya ang sarili niyang sistema ng pampolitika na tinawag na Jamahiriya, na ayon sa kanya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa tao, pero sa reality, siya pa rin ang may hawak ng lahat. Noong 70s at 80s, nakilala si Gaddafi sa buong mundo dahil sa kanyang radikal na ideya at suporta sa mga armadong grupo sa iba't ibang bansa. Isinabit siya sa ilang pag-atake, kabilang ng 1988 Pan Am Flight 103 bombing sa Lockerbie, Scotland, na kung saan 270 katawang nakitil. Dahil dito, matinding international sanction ang ipinataw sa Libya sa loob ng maraming taon. Pero sinubukan din ni Gaddafi na irepresenta ang sarili bilang Pan-African at Pan-Arab leader. Itinulak niya ang pagkakaisa ng mga African countries at gustong makita bilang matapang na tinig laban sa kanluran. Pagsapit ng 2000, sinimulan niyang palambutin ang kanyang imahe. Isinuko ang ilang weapon program, muling nakipag-ugnayan sa Western nation at sinubukang iangat ang ekonomiya ng Libya. Pero sa loob ng bansa, marami ang galit. Maigpit ang kontrol ng government, bawal ang political parties, wala ring freedom of speech, laganap ang korupsyon, at ang yaman mula sa langis, ilang tao lang ang nakikinabang. Namuhay ng marangya si Gaddafi at ang kanyang pamilya, habang ang karamihan sa Libyans ay nahihirapan. Kaya naman nang sumiklab ang protesta noong February 2011, hindi na nakakagulat kung bakit napakaraming sumama. Sa Benghazi, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Libya, sumiklab ang kaguluhan matapos ang matagumpay na uprising sa Tunisia at Egypt. Ang pag-aalsa sa Rio Neto ay tinawag na Arab Spring. Sa Libya, nagsimula ito noong February 15 nang magtipon ng mga pamilya ng political prisoners sa harap ng isang police station para hilingin ang pagpapalaya ng human rights lawyer na si Fatih Terbil. Inaresto siya noong araw na yon matapos magsalita tungkol sa pagkitil sa 1996 Abu Salim Prison, na kung saan mahigit 1,200 preso ang kinitil ng security forces ni Gaddafi. Mabilis na lumakas ang protesta at pagsapit ng February 17 na tinawag na Day of Rage, libo-libong Libyan ang naglabasan sa kalsada ng Benghazi, Baida, Tobruk at Derna. Galit sila sa dekadang diktadura, kahirapan at panunupil. Subalit sa halip na payagang magprotesta ng mapayapa, sila ay pinaputukan ng security forces, kasama ang kinatatakutang Internal Security Agency at Revolutionary Committees. Ayon sa mga ulat mula sa ospital, mahigit 230 ang nakitil sa loob ng 4 na araw. Marami ang tinamaan sa dibdib at ulo, patunay na totoong bala ang ginamit laban sa walang kalabang-labang mga tao. Sa halip na pakalmahin ang sitwasyon, nagpadala pa ang government ng mas maraming sundalo at naglagay pa ng mga sniper sa bubong para ubusin ang mga nagpoprotesta. Iginiit pa ng state media na gawa raw ng mga foreign agent at mga kabataang wala sa hulog ang pag-aalsa. Lumabas naman sa TV si Saif al-Islam Gaddafi, anak ni Gaddafi, at nagbanta na magkakaroon ng rivers of blood kung hindi titigil ang mga kilos protesta. Subalit lalo nitong pinalakas ang paglaban ng tao. Pagsapit ng huling linggo ng February, may mga unit ng militar ang nag-defect. Sa Benghazi, ilang sundalo ang tumangging atake ng mga sibilyan. Ang 36th Brigade na pinamumunuan ni Major General Sulaiman Mahmoud ay kumala sa Yemen at tumulong sa mga rebelde para makuha ang kontrol ng lungsod. Sinunog ang ilang gusali ng government, nilusob ang mga presinto at ninakawan ng armas ang ilang kampo militar. Noong February 24, halos buong silangan ng Libya ay wala na sa kamay ni Gaddafi. Sa Tobruk, Mustafa, Baida at Zawiya, matitinding sagupaan din ang nagaganap. Armado na ang mga nag-aalsa dahil sa nakuha nilang sandata mula sa army bases. Ang ilan pang piloto ng Air Force ay tumangging bombahin ang mga lungsod at lumipad papuntang Malta para humingi ng asylum. Hindi nagtagal, nabuo ang National Transitional Council
isang pansamantalang pamunuan na opisyal na itinatag noong February 27 sa Benghazi. Pinamunuan nito na dating Justice Minister na si Mustafa Abdul Jalil at inangkin ng NTC na sila ang kumakatawan sa revolusyonaryong puwersa habang nagsisimula silang magplano ng Libya na wala si Gaddafi. Samantala, mahigpit ang hawak ni Gaddafi sa Tripoli at ang mga karatig lugar sa kanluran. Kasama niya ang elite unit gaya ng Kamis Brigade na pinamumunuan ng anak niyang si Kamis Gaddafi. Nasa kanila ang mga tangke at artillery, nag-hire din ng Raymen ng mga dayuhang mercenary mula sa Chad, Mali at Niger para supili ng pag-aalsa. Pagsapit ng unang linggo ng March 2011, umabot na sa kritikal ang sitwasyon. Ginamit na ng puwersa ni Gaddafi ang mabibigat na armas, tangke at air power para bawiin ang mga lungsod na hawak ng rebelde. Binobomba ang mga sibilyan, lalo na sa silangang bahagi tulad ng Benghazi at Adabiya. Ipinakita ng international media ang mga nakagigimbal na larawan ng mga bahay at community na winasak ng artillery. Lalong lumalala ang takot na magsasagawa ng malaki ang pagkitil si Gaddafi kapag nakarating siya sa Benghazi. Noong March 12, nagpatawag ng emergency meeting ang Arab League at nananawagan na magpatupad ng no-fly zone sa Libya. Mahalaga ito dahil nagbigay ito ng regional support para sa posibleng international intervention. Sa parehong linggo, pinilit ng France at United Kingdom ang United Nations na kumilos. Noong March 17, 2011, ipinasa ng UN Security Council ang Resolution 1973, 10 ang botong pabor at 5 ang abstain kasama ang Russia at China. Pinayagan ng resolution na ito ang paggamit ng all necessary measures para protektahan ng mga sibilyan, kabilang ang pagpapatupad ng no-fly zone. Ipinagbawal din ang lahat ng flight na maaaring magamit sa military operation at nananawagan ng agarang tigil putukan. 2 araw lamang ang lumipas, March 19, nagsimula na ang airstrike. Pinangunahan ito ng coalition na kabilang ang US, France, UK, Canada at Italy. Tinatarget nila ang air defense system, radar at military communication network ni Gaddafi. Mahigit 110 Tomahawk cruise missile ang pinakawalan mula sa mga warship ng US at UK sa Mediterranean. Binomba rin ng French fighter jets ang mga tangkay na papalapit sa Benghazi. Tinawag ang operation na Operation Odyssey Dawn na layong pigilan ng pag-atake ni Gaddafi sa mga sibilyan, lalo na sa mga lungsod na hawak ng mga rebelde. Noong March 23, kinuha ng NATO ang buong kontrol ng operasyon sa ilalim ng bagong pangalan na Operation Unified Protector. Kabilang dito ang 28 NATO members at ilang partner countries tulad ng Qatar, UAE at Jordan. Sa bilis ng air campaign, malaking bahagi ng military infrastructure ni Gaddafi ang nawasak. Ang air campaign ay dinurog ang mga MiG-23 fighter jet, mga Sukhoi bombers at ilang military airbase ni Gaddafi. Target din ng NATO ang mga long-range rocket launcher, supply convoy at command centers. Sa loob ng unang 2 linggo, dose-dose ng tangke at armored vehicle ang nabura, lalo na sa mga labanan sa Misrata at Sintan. Sa dagat naman, ipinatupad ng NATO ang arm embargo kaya hindi nakalusot ang anumang barko na may dalang armas papunta sa puwersa ni Gaddafi. Nagpapatrolya ang NATO warship sa baybayin ng Libya at pinipigilan ng mga sasakyang dagat na pinaghihinalaang nagdadala ng military supply. Subalit kahit malaki na ang pinsala ng kanyang militar, matigas pa rin ang ulo ni Gaddafi. Paulit-ulit siyang naglalabas ng payag sa state television, inakusahan ng NATO na sinusubukang sakupin ng Libya. Tinawag niya ang mga rebelde bilang daga at taksil at nangakong lilinisin ang bansa, kalsada kada kalsada. Pinaratangan din niya ang mga dayuhan na ninanakaw ang langis ng Libya at nakikialam sa internal affairs ng bansa. Sinusubukan ng kanyang puwersa na pabagsakin ang mga eroplano ng NATO gamit ang Russian-made surface-to-air missile pero hindi nito napigilan ng airstrike. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2011, pumapabor na ang sitwasyon sa mga rebelde. Patuloy na tinatarget ng NATO ang supply routes at weapon depot ni Gaddafi kaya manipis na ang kanyang puwersa. Ang mga rebelde mula sa Western Mountains, Misrata Front at Eastern Libya ay nagsimula ng lumapit sa Tripoli mula sa iba't ibang direksyon. Noong August 20, 2011, inilunsad ng mga rebelde ang Operation Mermaid Dawn, ang huling malaking atake sa Tripoli. Ito ay maingat na planadong operasyon kasama ang mga fighter na palihim na naipasok sa lungsod ilang araw bago ang pagsalakay. Pagdating ng tamang oras, sabay-sabay silang nag-alsa mula sa loob ng kabisera hanggang papalapit ang mga konvoy ng rebelde mula sa labas. Sa loob ng 5 araw, nagkaroon ng matinding bakbakan sa iba't ibang distrito. Ang Tayura, Fashlum at Sol al-Juma ang ilan sa mga lugar na pinakamatindi ang tunggalian. Gumamit ng sniper at tangke ang mga loyalist forces para depensahan ang posisyon nila. Pero hindi nila kinaya ang bilis ng pag-abante ng mga rebelde.
Marami sa mga sundalo ni Gaddafi ang sumuko o iniwan na lamang ang kanilang mga pwesto. Noong August 23, nasakop ng mga rebelde ang Bab al-Sisiya, ang heavily fortified compound ni Gaddafi sa gitna ng Tripoli. Mahigit 4 na dekada itong nagsilbing sentro ng kapangyarihan niya. Napapalibutan ito ng matitibay na pader, bunkers at mga tunnel sa ilalim ng lupa. Pagpasok ng mga rebelde, nakita nila ang iba't ibang luho, armas, dokumento at mga palatandaang nagmamadaling tumakas ang mga tao sa loob. Subalit si Gaddafi ay wala na. Sa oras na bumabagsak ang Tripoli, siya ay nakalabas na ng lungsod. Ayon sa intelligence report, umalis siya noong August 19 o 20 bago magsimula ang huling pag-atake. Pinaniniwalaang nagtatago siya sa iba't ibang safe house na tinutulungan ng mga tribong loyal sa kanya. Noong August 29, tumawid patungong Algeria ang kanyang asawa na si Safia Fakrash, ang anak niyang si Aisha at ang mga anak niyang si Hannibal at Mohammed. Binigyan sila ng pansamantalang asylum. Ang isa pa niyang anak na si Saadi Gaddafi ay tumakas papuntang Niger kung saan siya kalaunang inaresto. Pero si Gaddafi mismo tumangging lisanin ng Libya. Para sa kanya, ang pag-alis ay nangangahulugan ng ganap na pagkatalo. Kaya nag-decide siyang magkubli sa mga lugar na hawak pa ng mga tribong tapat sa kanya, lalo na sa paligid ng kanyang bayan, ang Sirte. Ang Sirte, na nasa baybayin ng Mediterranean, mga 450 km mula Tripoli at 570 km mula Benghazi, ay napakahalaga kay Gaddafi. Hindi lang ito bayan niya, ginawa niya itong modern na lungsod habang siya ay nasa kapangyarihan. Dito ginaganap ang mga American Union Summit at minsan pa nga niyang iminumungkahi na gawing kabisera ang United States of Africa. Dumating si Gaddafi sa Sirte noong unang bahagi ng September 2011 kasama ang pabawas ng mga grupo ng loyalista. Karamihan sa mga kasama ni Gaddafi ay malalapit niyang tauhan, mga bodyguard at mga mandirigmang mula sa Gadhadfa tribe. Ang tribo niya mismo na malakas ang impluwensya sa lugar. Dalawa sa kanyang mga anak, si Mu'tasim Gaddafi, isang military commander, at si Saif al-Islam Gaddafi na itinuturing niyang tagapagmana sa politika, ay pinaniniwalaang nagpalipat-lipat din ng mga taguan sa paligid ng Sirte. Pagbagsak ng Tripoli, naging huling kuta na lamang ni Gaddafi ang Sirte. Putol ng communication, paubos ng supply, at wala na siyang kontrol sa ibang bahagi ng Libya. Pero kahit ganito, ayaw pa rin niyang tumakas o sumuko. Pagsapit ng ikalawang linggo ng September, nagsimula ng palibutan ng National Transitional Council ang Sirte. Ang NTC, na noon ay kinikilala ng maraming bansa bilang bagong pamahalaan ng Libya, ay nagpadala ng libu-libong mandirigma mula sa iba't ibang brigada. May mga puwersang galing sa Misrata, Benghazi at Sintan na sabay-sabay lumalapit mula sa silangan at kanluran. Layunin nila, dakpin si Gaddafi at tuluyang bawiin ang bansa. Inakala ng mga rebelde na mabilis na matatapos ang labanan, pero mariin ang depensa ng Sirte. Nakapwesto ang mga loyalist fighters, sniper at artillery sa loob ng lungsod. Ginamit nila bilang kuta ang mga bahay, paaralan, ospital at iba pang mga gusali. Marami ring booby trap, landmine at IED ang nakakalat sa mga pangunahing kalsada. Nagsimula noong kalagitnaan ng September ang heavily shelling ng NTC. Araw-araw, tumatama ang grad rocket, mortars at tank fire sa mga gusali. Kasabay nito, ang mga eroplano ng NATO ay nagbabagsak ng mga bomba sa mga bunker at command center. Maraming sibilyan ang tumangkang tumakas pero marami ring naipit sa loob. Unti-unting gumuho ang facility ng lungsod, nawala ang kuryente, nawasak ang tubig at ospital. Sa loob naman ng Sirte, si Gaddafi at ang maliit niyang grupo ay palipat-lipat ng mga abandonadong bahay at mga underground bunker upang hindi matuntun. Wasak na ang dating command structure, bagsak ang moral ng mga loyalista, pero patuloy pa rin nagbibigay ng utos si Gaddafi na lumaban hanggang sa dulo. Si Mu'tasim ang nangangasiwa sa depensa ng lungsod at sa huling pagtatangka nilang itulak pabalik ang mga rebelde. Pagsapit ng huling bahagi ng September, napalibutan na ng tuluyan ang Sirte. Kinontrol ng NTC ang paligid at nagsimulang umusad kanto kada kanto. Matinding bakbakan, sniper fire at street battle ang nagpabagal sa kanila. Daang-daang mandirigma mula sa magkabilang panig ang naubos. Habang ito ay nangyayari, tuloy-tuloy ang lipad ng NATO jet sa impapawid na naghahanap ng anumang senyales kung nasaan si Gaddafi. Gamit ang drone at surveillance aircraft, sinusuri nila ang heat signature at radio signal. Dahil dito, iniutos si Gaddafi na iwasan ang paggamit ng anumang electronic equipment. Bihirang buksan ang natitira nilang satellite phone at kadalasan ay umaasa sila sa mga human runners na naglalakad sa mga eskinita para maghatid ng mensahe. Walang kuryente at walang tubig at umaasa sila sa mga canned goods, tuyong supply at kaunting supply na naipapasok ng mga loyalist civilians.
Ang mga napinsalaan ay ginagamot gamit ang napakapayak na kagamitan, halos walang antibiotics. Marami ring nagkakasakit dahil sa gutom, dehydration at maruming kondisyon. Sa puntong ito, humigit kumulang 200 fighters na lamang ang natitirang tapat kay Gaddafi. Karamihan ay mula sa kanyang tribo at mga karatig na bayan. Sila ang bumubuo ng maliit subalit mahigpit na konboy na nagbabantay sa kanya bawat paggalaw. Kasama rin nila si Abu Bakr Yunis Jabar, ang matagal ng defense minister ng Libya. Sila ang natitirang huling bilog ng kanyang kapangyarihan. Ayon sa mga eyewitness at ulat pagkatapos ng digmaan, humina na ang kalusugan ni Gaddafi. Maputla, payat at halatang pagod. Wala na ang dating kumpiyansa at tikas niya sa TV. Subalit kahit ganito, matindi pa rin ang paninindigan niya. Hindi siya susuko, maliban na lang kung mapilitang gawin. Hindi na siya nagpakita sa publiko matapos bumagsak ang Tripoli. Kung dati ay madalas siyang lumalabas sa state TV, ngayon ay tuluyan na siyang naglaho. Alam niyang ang kahit anong maliit na leak tungkol sa lokasyon niya ay maaaring maging dahilan ng isang NATO airstrike. Ang pananahimik niya ay taktika rin, gusto niyang isipin ng mundo na wala na siya o nasa ibang bansa na. Subalit may plano pa rin si Gaddafi, tumakas palabas ng Sirte at dumiretso patimog, marahil papuntang Sabah, isang lungsod sa desyerto, o tumawid ng border papuntang Niger na noon ay pinagtataguan ng ilan sa kanyang opisyal. Subalit lahat ng ruta palabas ay sarado. Binabantayan ng mga kalsada, halos lahat ng konboy na lumalabas ng lungsod ay inaatake o pinababalik. Habang mas lalo silang naipit, mas nagiging desperado ang grupo ni Gaddafi. Nagpapalitan sila ng tulog, may mga nagbabantay habang ang iba ay nagpapahinga. Pinasisikip nila ang mga pasukan ng gusali gamit ang sandbag at debris para hindi makita ng drone. Pero limitado pa rin ang galaw at bawat araw ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng October, malinaw na hindi na kayang ipagtanggol ni Gaddafi ang Sirte. At noong October 19, gumawa siya ng pinakamahalagang desisyon. Susubukan niyang tumakas kinagabihan kasama ang kanyang natitirang inner circle. Ang plano ay bumuo ng isang convoy na mahigit 50 sasakyan, karamihan ay mga pickup truck at SUV na nilagyan ng mounted machine gun at anti-aircraft weapon. Mga sasakyang puno ng bala at armas, habang ang iba naman ay para sa mga tauhan, gwardya at personal staff ni Gaddafi. Kasama sa convoy sina Muqtasim Gaddafi, Abu Bakr Yunis Jabar, Mansour Daw na siyang hepe ng security at ilang matataas na opisyal ng militar at ilang member ng pamilya. Alam nilang napakadelikado ng pagtakas at para hindi mahalata, gabi ang napiling oras ng pag-alis. Bandang 8 PM October 19, nagsimulang gumalaw ang convoy mula sa isang tagong location sa loob ng lungsod. Nagmaneho sila ng walang ilaw, dumidikit sa ilalim ng mga gusali at puno, umaasang kakampi nila ang dilim. Target nilang marating ang labas ng Sirte, tsaka dadaan sa desert route papuntang Wadi Zamzam, at mula roon ay tutuloy sa Sabah, na kung saan balak nilang tumawid papuntang Niger o Algeria. Pero ang hindi nila alam, matagal na silang minamanmanan. Ilang linggo nang nakatutok ang mga NATO surveillance drone sa Sirte. May mga datos na rin ng Amerikano at French hinggil sa anumang kahina-hinalang galaw. At sa mismong gabing yon, isang US MQ-1 Predator drone ang nakapansin ng heat signature ng isang convoy na unti-unting lumalabas ng lungsod. Kinabukasan October 20, pagdating nila sa kanlurang bahagi ng Sirte, mas malinaw silang namataan. 8:30 ng umaga, nagpasya na ang NATO na tapusin na ito. Sa ere, pinaputok ng Predator drone ang isang Hellfire missile sa isa sa mga nangunang sasakyan. Tumama ito at biglang huminto ang unahang convoy. Ilang minuto lamang lumipas, dumating naman ang jet ng French at naghulog ng laser-guided bomb sa hulihan ng convoy. Nagliyab ang ilang kotse, tinamaan ng magkabilang dulo, kaya naipit sa gitna ang iba at nagkagulo ang lahat. Sinubukan pang lumaban ang mga tauhan ni Gaddafi pero talagang dehado sila. Maraming kotse ang nadurog, may tumilapon, may nagbanggaan habang tumatakas. Dose-dosenang loyalist ang agad na naubos. Ang mga nakaligtas ay tumakbo palayo, nagtago sa mga sirang gusali, bakanting lote, at isang malaking drainage pipe sa gilid ng kalsada. Si Gaddafi kasama si Muqtasim, Mansour Daw at iba pa ay nakaligtas din. Balot ng alikabok at pinsala, gumapang sila papasok sa malapad at madilim na tubo. Mga 4 na talampakan lang ang lapad ito, saktong kasya lang ang tao. Doon sila naghintay, tahimik, umaasang hindi sila matutuklasan. Pero papalapit na rin ang mga rebelde mula sa Misrata. Matagal na nilang sinusundan ng convoy at narating nila ang lugar makalipas lang ang ilang sandali. Mabigat ang dala nilang armas, rifles, grenade at machine gun. Sinuyod nila ang paligid, ang mga nasirang kotse at ang mga gusali.
Hindi nagtagal, may nakakita ng mga patak ng pinsala at bakas ng paa. Nang sinundan nila ang trail, natunto nila ang bungad ng drainage pipe. Nagpauna sila ng granada at pagkatapos ay marahang lumapit. Doon nila nakita si Gaddafi nakaluhod sa loob ng tubo, nakasuot siya ng kayumangging pantalon, pinsalado ang kamiseta at may suot pang flak vest. Magulo ang buhok, puno ng pinsala at putik ang muka. May mga pinsala sa braso, likod at paa malamang mula sa pagsabog. Hinila nila palabas si Gaddafi at talagang hindi na ito halos makalakad. Si Mutasim naman bagaman napinsalaan ay nadakip din ilang sandali lamang ang lumipas. Si Abu Bakar Yunus Jabbar ay nakuha rin, pero maluba ang tama at ang iba namang nagtangkan tumakas ay inatake o nahuli kagad. Si Mansur daw naman ay kabilang sa mga nabiyag ng buhay. Siya mismo ang nagkumpirma na sinusubukan nilang tumakas papuntang Sabah nang tamaan ng airstrike ang kanilang convoy. Dinala ng mga rebelde si Gaddafi sa gilid ng kalsada, pinaupo siya at isinakay sa likuran ng isang pickup truck. Parami ang dumarating na mandirigma, umalat agad ang balita sa mga radyo at cellphone na nahuli na si Gaddafi kaya nagsipuntahan ng mga tao roon. Habang mabagal na umaandar ang truck, sinimulang pinsalain si Gaddafi. May mga umatake gamit ang kahoy, kamao at likuran ng sandata. May mga humila sa buhok niya, may pumunit sa damit. Ang sigawan ay halo ng galit, hindi magandang salita at pagbanggit sa mga taong pinahirapan at pinasabugan sa ilalim ng kanyang rimen. May ilan pa ngang umakyat sa likod ng truck para makalapit sa kanya. Sa puntong yun, halos walang kontrol ang kahit sino man. Lumabas sa iba't ibang video na kumakalat sa buong mundo ang sitwasyon niya. Nakasubsob, pinsalado ang ulo at tagiliran. May sandali pang pilit siyang umaangat, subalit itinutulak siya pabalik. Ilang minuto siyang pininsala habang sinusubukan ng truck na makadaan sa masikip na kalsada na puno ng armadong rebelde. Hanggang sa ngayon, talagang hindi malinaw ang eksaktong sandali ng kanyang pagkakakitil. Ayon sa mga doktor, tinamaan siya ng pag-atake sa ulo at tiyan. Mayroong ding ilan na nagsasabi na nakitil siya habang nagkakagulo sa likod ng truck. May iba namang naniniwalang sinadya ng isang mandirigma ang pag-atake. Walang opisyal na paglilitis, walang pahayag na pinarusahan siya, at walang nagpakilalang gumamit ng huling bala. Ang tanging tiyak pagdating ng truck sa checkpoint na kontrolado ng NTC, itil na si Muammar Gaddafi. Balot ng pinsala ang kanyang katawan, punit ang kanyang kamiseta at basa ang kanyang pantalon. Marami siyang tama ng sandata at malalaking pinsala. At kinumpirma ng mga doktor na nakitil siya bandang 1 PM, October 20, 2011 sa edad na 69. Dinala ang kanyang labi sa Misrata, isa sa mga lungsod na pinakamalupit na tinamaan ng gera. Sa loob ng 3 araw, inilagay ang katawan niya sa isang refrigerated meat locker sa palengke na pinangangalagaan ng mga mandirigma ng Misrata. Daang-daang tao ang pumila para makita ito. May mga kumukuha ng litrato, may nagbideo, at para sa ilan, ito ang hustisya at para naman sa iba, ito ay paghiganti. Sina Mutasim Gaddafi at si Abu Bakar Yunus Jabbar ay dinala rin sa Misrata. Pareho silang nakitil ilang sandali pagkatapos masukol. Si Mutasim dahil sa tama ng sandata sa leeg at dibdib, at si Jabbar dahil sa mga pinsala mula sa pag-atake sa convoy. Pagdating ng October 23, 3 araw matapos mawala si Gaddafi, idineklara ng NTC na tapos na ang digmaan. Matapos ang mahigpit na 8 buwan ng labanan at higit 30,000 nakitil, opisyal nang nasa ilalim ng bagong pamahalaan ng Libya. Pero sumunod ang malaking tanong, saan ililibing si Gaddafi? Noong gabi ng October 25, 2011, inilibing siya sa isang liblib na bahagi ng disyerto sa kanlurang Libya. At hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ng publiko ang eksaktong location. Matindi ang kanyang naging katapusan, isang refleksyon ng pamumuno niyang puno ng lupit at takot. At kahit wala na siya, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Sino ang gumamit ng huling bala? Bakit hindi siya dinala sa korte? Pwede pa bang nagkaroon ng ibang ending ang kanyang pagkakadakip? Pero para sa karamihan ng Libyan, tapos na ang kabanata.